What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Sir Banat Bay. Nasabi pa namang pastor itong si Abante no mga kababayan. Ngunit siya mismo ay alagad di umano ng mga magnanakaw na nauupo sa loob ng Malacanang. Naku naman po. Nanaikumpara pa nga kay Congressman Marcoleta itong si Kong Abante na napakalayo niya pagdating sa usaping politika na nagiging double standard ito no? Pagdating sa OVP budget, ngunit ang sariling baho hindi matignan-tignan. Kung kaya naman ang wika ni Sir Banat Bay kawawa naman ang mga naloko nitong si Kong Abante sa kanyang simbahan. Naku naman po. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, talagang lantaran no ang pagiging buwaya ngayon under sa administrasyong Marcos na makikita mo sa isang larawan na itong si Kimbo at si Liza ingiting successful sa pangangamkam. Di umano, hay nako. Paulit-ulit na lang na cycle ang kanilang ginagawa sa atin mga kababayan. Na papayag ba kayo nun na habang buhay maghirap ang bansang Pilipinas at sa paghirap ng bansang Pilipinas pagbagsak natin sa kahirapan? Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa mga kababayan, heto na ang buong video. Susuot ng relo na ganyang kamahal. Ano ba oras dyan? Magkaiba ba tayo ng oras dito? Hindi, totoo. Magkaiba. Ito ang pinaka unang labas ng iWatch. Bakit importante itong iWatch? Kasi, ayan o. May fitness siya. May fitness. Importante sa akin yan. Para malaman ko kung tumitibok pa ba yung puso ko. Matagal nang di tumitibok mula nung iniwan ako eh. Totoo. Gago! Oh, totoo. Sinisigurado lang natin ha. Pero, totoo naman. Diba? Oh, ito, ayan. Tapos nandyan yung oras at saka yung kung ano pa nandyan. Oh. At least notification, at least siguradong kahit hindi mo naririnig yung cellphone mo, manginginig yan, biglang gaganon yan, di ba? Ang bihira ang buhay ito. Habang gumaganon yung daliri mo. Ba't pag gumanyan na daliri mo, nagbabibrate na yung relo. O, di ba? At least may gamit. Yung Rolex, sige nga, ano lang meron dyan? Orasan! Nag-a-alarm ba yan? Hindi nga siguro nag-a-alarm yan eh. Tapos ang halaga 2.5 million. Ay pambihira naman oh. Oh, di ba? Grabe. Ang lupit naman yan, sir. Grabe naman po yan. Hindi naman ho ata makatarungan na po yung ganyang klaseng presyo. Sir, ganyan po ba ang pagkabili ninyo dyan? 2.5, 65,923. Grabe naman, sir. Oh, ito pa. Not one, but twice. Thrice and 4 times. Ito naman, Rolex Blue Submariner. Grabe, oh. Submariner, 2.7? Ay, grabe. Ano ba yan? Hindi kaya nagtataka ang mga miyembro nito, no? Sa simbahan. Kung ako sa inyo, umalis na kayo dyan. Kitang-kita na bula ang propeta ang meron kayo. Hindi nyo ikaliligtas yan ang pagkakaroon ng pastor na buwaya. At binubulsa pa ang pera nyo. Grabe naman talaga. Gago! Grabe naman yan, 2.7. Motor na yan ah. Pambira. Ay, grabe naman yun, 2.7. Ulitin nga natin yun. Ano ba yun? Nasaan na yun? Nawala. Wait. Ayan oh. Ay, hindi. Ito, oh. Grabe, oh. 2 point... Naku. 1,000... Hindi. Seryoso, 2 point... Sorry, grabe naman yan, 2.7. Ang lupit. Oh, ito pa. Oh, hindi lang isang sasakyan meron si sir. Meron pa siyang Cadillac. Oh, Cadillac nice to be casual once in a while. Knock doon tutsang kalabaw, sir. Para bagang ang dating ito yung simple kong sasakyan. Humanly depending on my bulletproof Escalade. Escalade pala. But totally dependent on my Lord. Wow. Dependent on my Lord pero bulletproof ang Escalade. Ginamit mo pa si Lord talaga. Ay, grabe naman. Kaya nga. Alam mo, sabi nga nila, sabi nila, dalawang klase lang ng tao. Mga nagpapagamit kay Lord o yung nanggagamit kay Lord. Correct. Hindi, yun ang tanong.
Sige nga, pakisagot nga po ako dyan sa baba. Dalawa lang po ng klase ng tao meron sa mundo na ito. Nagpapagamit kay Lord, ibig sabihin you surrendered your life to the Lord and you are allowing Him to use you for His purpose, for the mission, for your or the second thing, ikaw ang nanggagamit sa Lord para sa sarili mong kapakanan. Naku po. All throughout, meron ako i-reveal sa inyo mamaya. Matindi ho yung i-reveal natin. At dito talagang magugulat kayo. Bakit? Ito yung isang bagay na ngayon nyo lang maririnig. Pero maniwala kayo sa akin. Malupit ito. Abangan nyo, ha? Ito pa, Magkano ba yung Cadillac na yan? Ay, grabe naman. 18 million po. Grabe naman yan. Kaya naman pala ang yayabang niya mga Cadillac na yan sa karsada. Pag ako nakakita ng Cadillac talaga sa karsada, ibabalandra ko talaga sa gitna yung motor ko. Bahala ka. Grabe. 18.5. Ano to? 18.5. Grabe. 18.580,000. Grabe. Laking pera. Ang gulo mo, banatbay Hindi, grabe di ba? Ganyan yung kamahal. Sandali lang, banatbay. Sandali. Bakit? Ano bang masama sa mga ganyang klaseng yan ho ba ay masama? Ha? Yan po ba ay hindi ho ba karapat dapat yung ganyan? Yung ganyang klaseng congressman o di kaya bishop? Masama po ba yan? Baka naman inggit pikit ka lang, banatbay. Hindi, kasi baka mamaya inggit ka lang naman talaga porket ang relo mo ay watch. Ang sinturon mo plastic. Ang wallet mo parang pampalengke. At yung sasakyan mo, no comment. Di ba? Baka naman inggit ka lang, banatbay. Masama na ba? Kasalanan ba maging mayaman ngayon? Bilang isang congressman? Kung talagang laki siya sa mayaman, tama-tama yung kanyang church, tax-free yun. Ikapon ng kanyang church, mga membro niya. Masama ba yun? Paging mayaman? Hindi ako sasagot sa inyo. Baka sabihin nyo, ako pa sasagot Hindi akong sasagot sa inyo. Hindi ako mahilig sumagot Ito, isasagot ko sa inyo. Ito, basahin natin. Republic Act 6713, Section 4. Letter X. Sa iba, letter X. Letter H, simple living. Tandaan natin ito Republic Act 6713, Section 4. Hindi ito suggestion. Hindi ho ito advice. Ito po'y batas. Batas po ito mga kababayan Batas po. Okay? Batas para sa mga ito daw ang buhayan. code of conduct ng mga public official. Public officials Correct. and employees. And their families. Tatlo yan. Yung mismong opisyal, yung empleyado, at yung kanilang pamilya. Shall lead modest lives appropriate to their positions and income. Magkano lang ang income ng congressman? Depende, banatbay. Legal ba o yung illegal? Kasi magkaiba yun Sa legal, wala pang 300,000 siguro yun. O mahigit kumulang. Kasi presidente, 300,000 So mahigit kumulang, 300,000 din yung kongresista. Maximum na, di ba? Kasi nakasulat dito, appropriate to their position and income. Sige. Mantakin nyo yun mga kababayan, tayo naghihirap habang sila ay nagpapakasasa sa kanilang mga luho. Matitiis nyo ba na buong buhay nyo ganito na lang ang cycle na mangyayari? Na dahil sa mga buwayang ito hindi umuunlad ang bansang Pilipinas. At dahil sa di pag-unlad ng ating bansa, kasabay din ang paglugmok natin sa kahirapan. Hay nako. I-miss natin sa 3 milyon, okay? 3 million, okay? Divided by 300,000, 300,000, okay? Ayan. Ilan yun? 300,000 kasi, naku. 3 million and 300. Di-divide ko na nga Ito naman divided by
Andali. 3 million divided by 300,000 is equals to 10. Oh. Isipin mo, 10 buwan ka nagtatrabaho para lang makabili ng isang relo. Hindi ka na kumakain. Ha? Mantakin mo yun ha. Just to Malabo buy yun. one Rolex. Kaya nga wika ng taong bayan, panigurado galing sa nakaw yan. Kamukha na lang ni Kimbo, mga kababayan. 2 years pa lang na nauupo yan sa loob ng Malacanang. Pero grabe ang ikinabig time ng kanyang lifestyle. Simula sa pagiging puwarang teacher na ngayon magarbong buhayan na. Kasama pa sa isang picture si Liza Butad. Okay, kailangan 10 buwan ka nagtatrabaho, hindi ka kakain, hindi ka iinom, hindi ka maggagasolina. Gagamitin mo lang yung pera mo, pambili ng relo. So what do I mean by that? You're not living appropriate to your position and income. Unless merong iba pang pinanggagalingang pera, hindi lamang sa sahod mo. Second sentence, they shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Butata, yari, wala na. Sagutin niyo ako mga kababayan. Sagutin niyo ako. Ako, nagtatanong lang ako ng maigi. Ngayon pa nga lang, kitang-kita na ang taong bayan kung gaano kaluho ang mga ito na parang fashion show ang nangyayari sa loob ng kongreso. Singkamahal ng bag, singkamahal ng relo, singkamahal ng sasakyan. Wala pang mga diamante at mga malamansyon nilang bahay na galing sa nakaw. Dito ha? Ha? Nagtatanong lang ako baka sabihin ninyo Oh, eto. Anong tawag mo dyan? Kayo ho sumagot ha? Kayo ho sumagot, hindi po ako. Oh. Yan po ba ay extravagant or ostentatious? Ano ba ibig sabihin ng ostentatious? Oy Siri, ano nga? Wait. Ostentatious. Ayan o. Oh, ang ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, sa dictionary ni Google ay characterized by vulgar or pretentious display. Naku, kahit nga pretentious lang ayaw ng batas. Designate to impress or attract notice. Ibig sabihin daw, hindi ka dapat makaka-attract ng notice o magpapa-impress with your wealth bilang isang public officials. Tanungin ko kayo mga kababayan, ang pagsuot ba ng sinturon ng Louis Vuitton, yan po ba extravagant? Comment nyo sa baba, yes or no. Yan po ba ay ostentatious? Yes. Ibig sabihin, nagdi-display ka ng iyong pagiging nagpapa-impress ka? Comment nyo lang sa baba. Sige ho, comment nyo. Again this is not a question of if you can buy or you cannot buy. Kasi marami nagsasabi dyan, nung nag-post ako sa isang senador sabi nila, kasi yung relo niya, 2 million mahigit din Tapos ang sagot nung pinost ko yun, sabi nung iba, mayaman naman talaga yung pamilya na yan Mga kababayan, ladies and gentlemen, it is not a question of if you are rich or not. It is not illegal to be rich. It is not a criminal to be rich. But the Republic Act 6713 Section 4, letter X, says, do not display, do not be extravagant or ostentatious. Yan po ay hindi suwestyon. Yan po ay batas. Now answer me. Is this a extravagant or ostentatious display of wealth? Napakahirap naman banggitin itong ostentatious. Pati yun, sosyal second question. Ayan, tanungin ko kayo. Hindi naman masama, hindi naman krimen ang magmay-ari ng Mercedes-Benz. Lalo na kung sinasakay mo dyan magandang kababaihan. Hindi naman po illegal yon. Basta hindi mo lang tsutsuk-tsakin. Kasi kung may asawa ka, masama yon. Pero kung hindi naman, wala ka naman asawa, walang problema. No? Pero gayon pa man, ano sabi sa Republic Act 6713 Section 4? They shall not
indulge in extravagant or ostentatious display of wealth. Tanong, is this extravagant and is this a display of wealth? In any form. Mga kababayan, nakasulat po dyan, in any form. Oh, eto, sige ho. Yan po ba ay extravagant or ostentatious display of wealth in any form? Kayo sumagot, hindi ho ako. Kayo. Eto pa, isa pang relo. Rolex uli. Is this being extravagant or ostentatious display of wealth in any form? Sagot, yes or no? Oh. Eto pa, pagpo-post nito. Kayabangan. Again ha, hindi ho natin sinasabing masama o illegal ang magkaroon ng bulletproof na... Patunay lamang na grabe kalala ang korupsyong nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Kaya pala yung banda sa amin, yung tulay na ginagawa, magti 3 years na, hindi pa rin tapos. Nagiging sanhi pa ng trapiko sa daan. Ano ba naman yan? Sasakyan. Hindi yun. Ang point dito, they shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth. Huwag mo nang i-display. Oh, pero ano ginagawa? So what do you call this person? Galit na galit sa mga bagay na masama sa ibang tao, galit na galit keso para sa bayan, galit na galit keso ginagamit daw ba yung pondo ng Office of the Vice President para sa taong bayan, pero siya ganito. Correct. Anong tawag mo? Double standard. Tama, mali? Tama. Diba? Double standard ang tawag sa ganyan. Kaya nga may sagot po dito si si Marcoleta eh. Oh, ito pakinggan si Marcoleta. Oh, papakita ko lang sa inyo. Oh, ito. Ikaw hindi ka marunong mag-promispeto eh. 'Di ba? Bago mo invoke yung public trust, public office is public trust. Tingnan mo sa sarili mo if you are competent enough to exercise the trust. Hindi, ayaw mong igalang eh. Ba't Office of the President ang pinatawag nyo? Wala po bang Notice of Disallowance sa mga OGCs? Napakarami. Sa mga opisina ng Mayor, Gobernador, AFP, at saka yung PNP. Yun ang sinasabi ni Marcoleta ditong paulit-ulit. If we want a standard to be imposed to a certain office or department, dapat pantay-pantay. Hindi lang sa isang departamento o in this particular instance is the Office of the Vice President. Dapat sa lahat. Kaya ko nga pinakita ito sa inyo, yung mga di umano, mga pagmamayari o wealth is simply saying na itong si Abante ay double standard na congressman. Kaya na lang, pati dito, sinasabi ngayon ni Marcoleta, pati doon sa pag-judge ninyo sa Office of the Vice President, double standard kayo. Tama. Bakit yun lang ang pinupunan ninyo? Ang daming may confidence. Ganito na lang yan, mga kababayan. Ang galing yung manilip sa ibang tao pero sarili nyong baho hindi nyo makita-kita. Aba, hinayupak talaga kayo. Funds, ang daming ganito. Even the Office of the President may confidential funds. Nagbigay kayo ng courtesy sa kanila. Bakit dito sa Office of the Vice President? Which is, yan naman lagi ang ginagawa ng bawat gobyerno. Matagal na ho, nagkakaroon ng kertesiya. Bakit po nagkaganon? Dati naman hindi po kayo nagtatanong o gawa-gawa na lang o sinadya po ninyo ngayon. Sapagkat kung tutuusin, parang may immunity eh. Dahil nga doon sa tradisyon eh. Wala naman tinatanong noon eh. Maliban lang ngayon. Ngayon lang kayo naglulundag. Yung sinasabi nga natin, nagdadadamba kayo, halos nag-aagawan kayo na kayo ang mauna. Ayaw na po nila mga naglulundag. Naggigit-gitan kayo. Gigil kayo. Na magtanong. Di ba? Ikaw hindi ka marunong mag-promispeto eh. Di ba? Bago mo invoke yung public trust, public office. So, ayan yung sinasabi. Ang problema kasi, kaya tuloy, ayan. Ito mga kababayan, ito ipapakita ko lang sa inyo. Napaka-importante nating maunawaan ito eh. Napaka-importante nating maunawaan po ito. Kasi, alam nyo kung bakit? Ito. Since you are a bishop of a Christian church, I will use
yung mga karapat-dapat sa'yo. The same judgment that you are doing with the office of the Vice President is the same judgment that I'll be using against you. Mr. Bishop, Congressman Abante. Eto, ba't ko nasabi? Eto yan, Sabi nga dito sa Matthew 7 verse 2, for in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured against you. Correct. Gusto mo, di ba? Ito Pastor ba ginagamit naman? mong pangusga sa Office of the Vice President. Yung wealth, yung ginagamit ba ng tama yung pondo ng bayan, the same judgment I will use against you. Since Correct. you pretend to be the bishop and pastor of such church, I will use the same to you, Mr. Bishop. Bakit? Sabi po ng Biblia for in the same way you judge others, you will be judged with the measure you use.